Napag-usapan natin ang patungkol sa betrayal nitong si Obera at ang pagpunta sa kanila nitong si Michael para i-eliminate sila dahil ayaw ni Michael na magkaroon pa itong si Obera ng chance na makikooperate kina Rimuru at G Crimson. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Sabi ni Obera, mas mabilis daw ito nakapunta dito compared sa kanyang inakala. Nag-reply naman itong si Michael sa kanya. Naklaro na daw ang message nitong si Obera. Aware daw sana ito na wala ng kapatawaran itong ginawa niya. Sabi naman ni Obera, oo naman daw. Of course, alam niya na daw yon simula pa nung una. Tsaka hindi naman daw talaga siya hihingi ng sorry kay Michael. Kasi in the first place, wala naman daw siyang obligasyon na sumunod dito. And just like that, nagsimula na ang laban. Si Obera ang naunang umatake. At hundreds of thousands na mga angels ang sumugod kay Michael. Nag-prepare ito mga ito na mag-cast ng Light of Annihilation. Dahil nakapabilog nga sila, para sila nakabuo ng isang bola. Maging malakas daw na cryptid, hindi makakaligtas dito. Kahit nga kaunti lang ang mga angels na bumuo sa may formation na ito, napakalaki pa rin ng may ikos nila na damage. Lalo na ngayon na hundreds of thousands nga ang mga angels na involved. Talagang balak nitong si Obera na tapusin itong si Michael gamit ang isang napakalakas na atake. Naturally, walang way para ito'y maiwasan kasi all sides nga merong umatake sa kanya. Pero hindi nagpanik itong si Michael dito kasi hindi niya naman kailangan na umiwas. Ini-activate niya lang ang kanyang castle guard kasi dahil doon wala nang kwenta itong atake na ito kahit na from all directions pa itong mga atake nila sa kanya. Pero bigla siya nagka-problema. Nakaramdam ng pain itong si Michael. Ang castle guard na supposed to be ay di-disable sa lahat ng atake ay hindi gumana. Kaya as a result, nasunog itong si Michael sa may atake nila Obera. Hindi makapaniwala itong si Michael dito. Ang kanyang buong katawan nagtamo ng napakalaking damage. Na-realize dito nitong si Michael na wala daw palang energy yung castle guard niya. Ang ibig sabihin nun wala ni isa sa mga angels na ito ang loyal sa kanya. Kasi ang castle guard nga fueled by the loyalty ng iyong mga subjects. Napakalakas ng castle guard ni Rudra kasi bilyon-bilyon ang mga tao na loyal sa kanya. Ito yung mga nakatira sa may empire. Habang itong si Michael naman bagong existence pa lamang. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hindi niya ito magamit. Kakaunti lang ang nakakakilala kay Michael. At itong mga ito may kanya-kanya pa mga masters. Kaya hindi talaga si Michael ang sinusunod nila. Ang nagtitiwala lang kay Michael itong si Feldway. Kasi nga naging magkaibigan silang dalawa nito. Moreover, inilagay ni Michael kay Feldway ang kanyang parallel existence. Kaya itong si Feldway naging user din ng Justice King. Treated na sila ngayon as the same entity. Kaya kaya na rin gamitin ni Feldway ang Castle Guard. At kay Feldway ito gagana. Kasi si Feldway naman talaga ang sinusunod ng mga angels. Kaya siyang may energy kapag gumamit siya ng Castle Guard. Inakala lang nitong si Michael na dahil isang entity na sila ni Feldway, protected na rin siya. Pero mali pala siya dito. Naisip na lang ni Michael na hindi niya raw pala naintindihan ang kanyang sariling skill. Nung nakaharap nila Michael, itong sila Rimuru, inakala rin nitong si Michael dito na siya ang promotekta kay Feldway gamit ang kanyang castle guard. Pero baliktad pala ito kasi si Feldway pala ang promotekta kay Michael kasi si Feldway ang nag-activate ng kanilang castle guard. Dahil sa pangyayari ngayon, nabigla rin itong si Obera kaya in-expect niya na may i-block itong atake nila dito. Pero nakita niya nga na nasasaktan itong si Michael sa ngayon kaya mas lalong lumakas ang loob nitong si Obera at ini-order niya sa mga angels na under sa kanya na ipagpatuloy nitong mga ito ang kanilang mga atake. I-keep daw nilang smooth ang kanilang coordination at wag nila hayaan na makarecover at makapagpahinga itong kanilang kalaban. Dahil sa order na ito, lalong nilakasan itong mga angels ang kanilang mga power outputs at pumasok sa may isip ni Obera na siguro daw may chance silang manalo. Actually, hindi talaga itong balak nitong si Obera nung una. Ang balak niya sana talaga tatakas lang sila dito. Pero mukhang hindi daw pala yung kailangan. Dahil kung kaya naman nilang talunin ito ngayon, bakit nga kailangan pa nilang tumakas? Isang formidable fighter itong si Michael dahil
mapoposes siya ng napakalakas na power. Pero ang problema ay kaka-awaken nga lang niya. Kaya ibig sabihin nun wala siyang combat experience. Kaya hindi niya alam kung paano siya magre-respond properly to certain situations. At nakita nga ito nitong si Obera. Itong si Obera ay isang commander na hindi malambot pagdating sa mga under sa kanya. Willing siya na i-sacrifice ang ilan sa kanyang mga tauhan para makamit ang pagkapanalo. May pakialam pa rin naman siya sa kanyang mga soldiers pero meron siyang proper balance. Kaya kaya niyang bigyan ng order ang ilan sa mga subordinates niya na mamatay nang without any hesitation. Itong mga sacrifice nito mga ito ang magkakreate ng opening para kina Obera para mai-open ang The Great Gate of the Sky. That way ay may malalabasan sila. Hindi lang siya magaling na commander, magaling din siyang strategist. Kahit na sa tingin nitong si Obera sa ngayon may chance nga silang manalo ay ayaw niya naman na i-risk ang kanilang buong army. Kaya mas mabuti pa rin daw na tumakas na lang sila ngayon dito. Binigyan ng order ni Obera ang kanyang subordinate na si Oma na i-lead daw nito ang kanilang First Legion paalis dito sa may battlefield. Ang destination daw nila ang kanilang lord na si Demon Lord Milim Sama. Nabanggit ko kanina na maalam mag-sacrifice ng subordinates itong si Obera. Pero hindi lang subordinates ang balak niyang i-sacrifice dito. Kasi ngayon pala balak niyang i-hold off itong si Michael hanggang sa matapos ang kanilang laban. Basically isa-sacrifice niya na rin ang kanyang sarili para lang may makatakas sa kanilang mga forces at makapaglingkod ito sa kanilang lord na si Milim. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.